morning mga katindahan! Welcome kayo dito sa RTW ni Madam Claire! So for today's video nga mga katindahan, ayan, at i-share ko nga sa inyo kung ano yung mga story behind those kalats everywhere in my tindahan. Ayan. Kasi nga sabi ng karamihan din, kapag ka daw makalat ang tindahan, eh, marami daw bumibili, marami daw benta. Ay, agree ka ba? Kagaya dyan mga katindahan, yung aking mga bargain na shorts, kita nyo ba? Grabe talaga magkalkal ang mga customer, day. Oh my God, nabulog. So, ito kasi is kapag halimbawa may pumipili ng mga customer, tapos may dadating na naman na panibagong customer. So dahil hindi mo na-assist yung customer na pumipili dito, nahalong kayo talaga nila, binubungkal talaga nila ng todo-todo hanggang sa yan na magkaganyan-ganyan na. Yan. Pagka pumili ng kagaya nito, mga panty, tatanggalin sa plastic, eh naka ganito nga, di ba? Syempre, pag natapos silang pumili, nanganag. Yeah. So, kailangan nating ligpitin yan, mga katindahan, diba? So, yan, iligpitin. Ayusin natin yung mga lahat na yan, ikakategory natin, kung ano man kung saan nakalagay yan, kagaya nito, o nakahanger sa labas, mga medyas, ayan, diba, suray-suray na. Ito, pag may bumili nito, nakahanger yan dyan sa taas mga katindahan. So, nandyan yung mga kasamahan niya. Eh, dahil nga may bumibili, so, pag binaba, dito sa ating pinakang papag, ayan, so naiiwan dyan, diba? So trabaho natin yan, naligpitin kagaya nyan, may bumili medyas, ligpitin natin yan. Etong ating school supplies, ayan, so kapag may buti nga, nakaganyan-ganyan siya mga katindahan, nakakategory na siya per category, yan, so madali natin siyang pagsama-samahin kung saan yung mga kasamahan niya. Etong aming mga shorts, mga katindahan, display namin yan sa labas. Hindi namin maalabas kasi sobrang lakas ng hangin. Tapos grabe yung alikabok, diba? Yan, so dito naman sa aming tsinelas, ito talaga, isa pa rin itong mga katindahan. Grabe. Grabe ang mga customer. Talagang pagpasok ni customer, dapat susundan mo. Kasi halimbawa, itong mga naka-stock sa baba, naku, bubuksan nila lahat yan, mga katindahan. So alam mo yun, na pinagpuyatan mong ayusin, pinaglaanan mo ng oras, tapos sa isang iglap lang, di ba? Magkakanda suray-suray kagaya niyan. Oh, gulo-gulo. Edi, yan. Naanuhan ko na naman yan. Aayusin ko na naman ang display niyan, mga katindahan. So, itong mga slipper, yan. Pagkaka-refill ko lang yan, mga katindahan, ay grabe. Overtime talaga, madam nyo dyan. Tapos itong mga katindahan, surprise dito sa tindahan. Ay, nakakalok. O, kita nyo ba? Yan, o. Sinasakop na tayo ng mga gagamba. Dami nilang sapot, mga katindahan. So, lilinisin ko yan, mga katindahan. Eh, lalo na dito sa part na ito. Oh, kakatakot. Parang ano, mga katindahan. Parang ano ba yan? Parang November na. Ang undas. Oh, ang daming sapot. Ay, alam niyo ba mga katindahan, ngayon ko na lang napansin yan. Ayan, so ang dami na. Last na nakapagtanggal kami ng sapot na mga ganyan is December pa sa pagkakaalala ko. Tapos nang tuloy-tuloy na. Ratsyada na sa pagtitinda. Talagang puspusan. So, yan ang aking mga aayusin mga katindahan. Alam nyo ba mga katindahan, chika? Dati yung mga plasticware namin naka-display sa labas. Dahil nga umaapaw na blessing, di ba? Umaapaw ang blessing, hindi nakayanin talaga mga katindahan. Hindi nakayanin sa labas. So, nandito, nasa loob na yung aming mga plasticware. Pagka may pipili, iaabot na lang namin. Papasukin na lang namin sila. Dito lang naman sa likod ng tindahan. Madali din lang naman nilang mapagpilian. Kasi talagang apaw-apaw na ang blessing. Kakatuwa talaga, diba? So, kayo mga katindahan, kaya nyo din yan. Walang susuko. Laban lang, diba? Dagdag lang ng dagdag. Kung anong maisipan mo idagdag dyan, dagdag mo na. Diba? Kasi hindi naman natin alam kung anong pangangailangan. Yung labo-labo ko sinasabi, diba? Hindi natin alam ang pangangailangan ng ating mga suki. Diba? Tapos kapag yung alam nyo yun na talagang sobrang sana meron yung hinahanap ng item, sana meron, tapos na-provide mo,
Grabe, iba yung fulfillment na may bibigay natin kay customer. Kagaya kayo ng umaga. May customer ako na na may salon. May salon siya. So, gagawa daw siya ng costume. Naghahanap siya nung ganitong sombrero, mga katindahan. Yung parang pambukid daw. Eh, sakto naman. Buti na lang meron ang madam ninyo. Ayan, ito yung napili niya. Ito yung plain lang na ganito kasi papang costume daw ng kanilang kandidata. O diba? Alam niyo ba yung aking customer kaninang umaga? Halos mapatalon sa saya, halos mapatalon sa galak kasi alam mo yung oras na na-save niya, tapos yung presyo hindi naman ganun kamahal, tapos yung stress, hindi na siya na-stress sa paghahanap ng materials na gagamitin niya dahil ayan na, di ba? San pa wala? Dito lang kay Madam Claire, o di ba? So kayang-kaya niyo din yun sa inyo, di ba? Yan mga katindahan, so kino-consider ko talaga as blessing yung ganitong, kapag ganito yung aming tindahan na medyo magulo, medyo makalat. Ayan, so yung alam mo yun, yung tipong hindi mo na alam kung anong uunahin mo, magpe-presyo ka ba, magdi-display ka ba, magliligpit ka ba ng mga kalat, syempre nandiyan pa rin yung mag-a-assist ka ng customer, magpupunas ka ng mga alikabok, magtatanggal ka ng mga agiw, o diba? Alam mo yung tipong hindi mo na nga maintindihan kung ano yung uunahin mo, diba? So kino-consider ko yan as blessing, mga katindahan. Bakit? Diba? Dahil kung walang ganyan, ibig sabihin, wala tayong benta, di ba? Kung nakaupo lang tayo, nakukuha pa natin mag-cellphone, nakukuha pa natin manood ng mga kung ano-anong mga videos na kung ano mga kagustuhan na yung mga normal na ginagawa, mga ganun. So, di ba? Life is too short to be ordinary, sabi nga sa mga pastor. Lagi nila sinasabi, life is too short to be ordinary. So, kung ang gagawin lang natin ay puro pindot ng cellphone, nood sa makita mong Facebook, TikTok, ganyan, alam mo na hindi naman makakatulong sa pag-grow natin bilang isang tao, bilang isang manininda, diba? So, wala rin, diba? So, kapag ganito na paggising mo pa lang sa umaga, magbubukas, magdidilig ng harapan, ganyan. Siyempre, maalikabok pagdating ng tanghali, sobrang init, sobrang lakas ng hangin. Pagka ganyan mga katindahan, na halos alam mo yun, ang dami mong ginagawa, na parang palagi kang fully loaded, parang laging yung oras mo is kulang na kulang sa dito pa lang sa tindahan. Ibig sabihin mga katindahan, blessed na blessed tayo ni Lord, diba? Kasi hindi niya hinahayaan na wala tayong ginagawa, hindi niya hinahayaan na nakaupo lang tayo, mag-aantay lang ng customer, diba? Hindi, diba? Kaya kung meron man sa atin ang nahihirapan dahil ganito, ganyan, parang hindi ko linyahan yung ganitong pagninegosyo, hindi ko linyahan yung ganitong pagtitinda, pag-isipan mong mabuti, diba? Kasi baka akala lang natin na yung nangyayari sa atin is struggle, diba? Yung iba struggle is real, pero hindi pala. Akala lang natin struggle siya, pero hindi pala. Yan pala yung yan pala yung pinaka-challenge sa atin, kung paano natin siya, alam mo kung paano natin siya haharapin, paano tayo magiging manageable sa ating oras, sa ating mga activity na gagawin, diba? Dapat talaga ma-organize natin siya. Unang-una sa sarili natin, self-discipline. Pangalawa, yung time management, diba? Dahil pag nagawa natin yan mga katindahan, talagang hindi tayo makakaramdam ng pagod, diba? Hindi tayo makakaramdam ng stress. Enjoy lang, diba? Huwag tayo mawala ng pag-asa dahil every day is a new journey. Diba? Ang ganda naman ng pangalan ni Madam Amara Shine, watching from Doha, Qatar. Hi Madam, shout out! Maraming salamat sa iyong palaging panonood. So, ayan lang mga katindahan. Manood kayo kay Madam Claire para hindi kayo ma-stress sa buhay. Diba? Ayan. So, yan lang muna mga katindahan for today's video. Maraming salamat sa inyong palaging panonood and happy selling!